Ang balita ngayon ay ito palang TNT tropang 5G at ang Titan Ultra ay nag-uusap pa rin pagdating dito kay Joshua Monson. Ayon doon sa mga insiders, hindi pa tapos yung diskusyon nila kahit na tumanggi ang Titan Ultra dito sa offer ng TNT dito kay Celso at sa kanilang future first round draft pick. Ang balita lumabas ngayon, kaya pala kinonsider nitong Titan Ultra yung pagtanggap dito kay Celso at sa first round draft pick ng TNT kahit na parang lugi sila, ay ayaw nilang bayaran yung mataas na salary na hinihingi ni Joshua Monson na yun daw maximum 420,000 pesos a month. Pero meron ngang nasa ibang management ng Titan Ultra ang nagsabi na masyado naman silang lugi kung si Celso at yung first round draft pick lang ng TNT ang kapalit. Kaya ang nangyari nung bandang huli ay nagdesisyon na sila na wag munang ituloy yung trade. Pero kung mas gagandahan daw ng TNT yung offer ay baka mapapayag na ang Titan Ultra. So iyan ngayon yung kinukonsider nila. So bali ang naging sitwasyon dito, gusto ng Titan Ultra na i-trade na si Monson dahil ayaw nilang bayaran ng mataas na salary. Pero masyado naman daw mababa yung in-offer ng TNT na kapalit. At yan ang dahilan kung ba't hindi natuloy yung trade. Pero mukhang pansamantala lamang yan dahil ang balita ay nag-uusap pa rin daw yung dalawang panig. So medyo naghahanap lang ng ibang pwedeng ma-offer itong TNT tropa. At kapag medyo nagustuhan ng Titan Ultra yung offer, ayun, matutuloy na yung paglipat ni Joshua Monson. Since mahaba itong break dito sa PBA, baka ito na yung pagkakataon talaga na magkausap yung dalawang panig at pumayag na itong Titan Ultra dito sa pagkuhan nila dito kay Joshua Monson at doon sa magiging kapalit. So far, maraming mga pag-uusap na nangyayari, no? At yung may mga ibang teams din na nag-express ng interes na makuha si Joshua Monson. Pero sa ngayon, nangunguna pa rin daw itong TNT at parang interesado talaga na makuha nila at ma-acquire ang nasabing bagong player dito sa kanilang lineup. Kumpirmado na itong si Kai Sotto ay maglalaro na para dito sa Gilas, Pilipinas. Umatenda ng practice si Kai at syempre tungtuwa niya si Coach Tim Cone. Marami ang nagtataka-taga kung kailan babalik itong si Kai Sotto at marami nga na hindi na umasa na ito mangyayari. Pero bumalik ito at mukhang nagkaroon na ng kasunduan dito sa kanilang panig at syempre good news ito para dito sa Gilas. Alam natin na marami nga nang balita na ito si Junmar Fajardo ay magre-retire na at ang pinoproblema natin kung sino magiging sentro. At ngayon maglalaro na ito si Kai Sotto. Aba, maganda yan para dito sa ating Gilas, Pilipinas. Siyempre, iba talaga kapag nandiyan si Kai Sotto dahil yan yung focal point ng ating opensa at depensa. At ang laking bagay niyan para dito sa Asian Games at sa FIBA qualifying. Kaya nga, mas maganda sana kung ma-approve na rin yung passport nito si Benny Boatwright, no? Para pareho nating makuha yan si Boatwright at ito si Kai Sotto. At mabawasan na yung sobrang umaasa tayo dito kay Justin Brownlee. At yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala ngayon na biglang gumanda yung tsansa ng Gilas Pilipinas na mag-compete hindi lang dito sa Asian Games, kung hindi maski na pati dito sa darating na FIBA window qualifying. At kapag ito yung nangyari, sa tingin ko, magiging mas maganda talaga yung future ng Gilas Pilipinas, lalo na kung magiging regular fixture na dyan talaga to si Kai Sotto. Marami tayong mga big man syempre, pero iba pa rin dahil si Kai, sabi nga nila, sa lahat ng local players, ito talaga yung may legitimate chance na makapaglaro sa NBA. At yan yung masasabi talaga natin na talagang magdedetermina at magbibigay ng isang magandang oportunidad sa lahat para ipakita kung anong kaya nilang gawin. Kaya nga sa tingin ko ito si Kai Sotto talaga. Sabi nga nila ito yung magiging game changer para dito sa mga teams ngayon. Kaya walang duda talaga na ganito magiging sitwasyon para dito kay Kai Sotto. At yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na maganda to para dito sa Gilas, Pilipinas. Ang San Miguel Beer nga ba ay nagbabalak ng Grand Slam para sa next season. Yan daw ang dahilan kung bakit itong trade ng itong San Miguel daw ay ready makipag-trade dito sa NLEX Road Warriors, nakakabili lamang nitong SMC. May mga balita nga gaya nung nai-report natin na si Shawnee Winston o kaya si Robert Bolick ang gusto raw makuha nitong San Miguel Beermen. At kung sakasakalin na ito ay matuloy, aba ang laking bagay nito para sa San Miguel. Dahil alam natin na naghahanap talaga sila ng wingman at ng scorer at mukhang nababagay nga dyan ang dalawang nabanggit na players. Plus of course, hindi lang naman sa NLEX nakikipag-trade itong San Miguel dahil pwede rin sila makipag-trade sa iba pang mga teams dito sa PBA. At yan ang dahilan kung bakit sa tingin ko magiging maganda to para dito sa SMB. Kung sakasakali nga na matuloy itong ganitong klaseng trade, na sa tingin ko makakatulong talaga yan dito sa San Miguel, lalo na at alam natin na ready naman talaga itong lineup ng SMB pagdating dito sa ganitong klaseng mga sitwasyon.
At alam din natin na of course ito si Coach Leo Austria. Alam niya na flagship team ang SNB, kaya nga yung mga teams talaga ay sa kanila kumukuha ng mga players. At syempre mataas ang expectation sa San Miguel, kaya nga ngayon gusto ng SNB talaga na magkaroon sila ng mas magandang tsansa pagdating sa ganitong bagay. Yun nga lang, kung ikaw ang San Miguel Build, kailangan talagang gustuhin mo na magkaroon ka ng Grand Slam, at importante dyan makakuha ka ng import. At fortunately para dito sa San Miguel, no, nasa kanila na itong si George King at pwede siya import sa Commissioner's Cup at Governor's Cup, o di kaya naman sa Commissioner's Cup ito si Benny Boatwright. So parang solve na yung problema ng San Miguel pagdating dito sa mga imports, at siya naman talaga yung nagiging problema nila dito sa kagustuhan nila na makakuha ng Grand Slam. Kaya naman sa tingin ko maganda talaga itong oportunidad next season para sa San Miguel na makakuha ng Grand Slam provided na healthy ang lahat. Partikular na ditong si Junmar Fajardo, yan talaga magiging importante para dito sa San Miguel. Ang Rain or Shine Elasto Painters daw ngayon ay nag-entertain ng mga offers sa ibang mga teams pagdating dito sa kanilang trades. Kabilang daw sa mga players nila na alam natin na pwedeng matrade, of course itong si Andre Caracut. Pero mukhang ang balita ngayon, ito Meralco Balls ay interesado dito kay Felix Lemeti. At hindi lang ang Meralco Balls, pati raw itong Converge Fiber Xers. Mukhang ito si Felix Lemeti, kahit nakagagaling lamang mula sa injury, ay pinag-iinteresan talaga ng maraming teams dahil nakita nila yung husay nito bilang point guard. Kaya nga sa tingin ko, magiging magandang addition talaga sa kahit saang koponan itong si Lemeti. Ang kinakailangan lamang masiguro nito si Felix Lemeti, no, ay maging mas matindi yung kanilang roster. At of course, alam natin na kung ikaw naman itong si Felix Lemeti talaga, kahit saang team naman niya maglaro, whether sa Rain or Shine, sa Converge o Meralco, sigurado makakatulong. Medyo unusual lang, no, yung balita na Meralco interesado dito kay Lemeti dahil ang obserbasyon nga karamihan parang sobrang dami na nitong mga guards ng Meralco Balls. Actually, kung titignan natin, no, andyan nga si Brickman, si Yusam, si Karam, si Aaron Black, si CJ Cancino, nagpo-point guard din yan minsan, plus si Chris Banquero. So dapat nga actually mag-unload ng guards itong Meralco, pero mukhang gusto pa nga nilang kumuha ng panibago, at dahil dito marami ang nagtatanong kung ano ba talaga ang plano nitong Bolts. So abangan na lang natin kung ano magiging sitwasyon dito, no, pero so far mukhang ito Meralco Balls talaga ay ready na magbigay ng offer para dito kay Felix Lemeti. Pero baka maunahan sila ng Converge Fiber Xers, ito rin daw Converge na isa din to sa mga teams na interesadong kumuha dito kay Felix Lemeti. Kaya sa kasalukuyan, magiging maganda itong posisyon ng Rain or Shine kasi pwede silang mamili dito sa dalawang teams kung sino yung kukuhanan talaga nila ng player, at talagang yan magiging maganda para dito sa Rain or Shine. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Jonel Alagon, si Anthony Alon, si Romeo Conchada, si Michael D, Dexter Domer, Ireneo Sarangsang, Edwin Carmona Jr., Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Simon de Guzman, Ronald Berbosidad, si Katsakino Dokusin, Judy Villarosa, Malyari Mascariñas at ang iba pa.